So yan, meron tayong gagawin ngayon na electric pan ulit. At titignan natin kung kaya ba natin gagawin to. At yan tignan nyo yung meron ng green. Meron na siyang green sa loob. Yan, tignan natin kung kaya pa natin. So ito ay electric pan na clip pan. Yan, clip pan na electric pan. At ito ay malakas naman ang hangin nito. Yan, malakas ang hangin niya. Nga lang maano siya. Ay, kagwa. Ito rin matipid din sa kuryente ito. Ang problema lang sa kanya ngayon tumirik daw ito. Ito daw ay tumirik. Siguro sa sobrang gamit ito. Kaya ito ay tumitirik na. At meron pa tayong isang gagawin dito. Ito pa. So dalawa yung ating re-repair ngayon sa isang video. Yan, hindi ko man may papangako na ako talaga sobrang marunong sa pagre-repair. Yan, try ko lang gawin. So yan, start na tayo. So muna natin gawin babaklasin natin tong dito para makutatanggal natin. Ito ay walang switch control dito ha. Walang switch control yan dyan. Wala. So ating tatanggalin. So yan, naalis na. So itong mga nut ay itabi ninyo dahil pag ito ay nagkuwala, patay na tayo. Wala na tayong magamit. So pangalawa naman, wait lang pangalawa naman kung makita nyo madumi sa loob. Buksan natin ito. Ay ko, sorry. Yan, nabaklas na natin. Susubo. So ito naman ay hindi na natin kailangan tatanggalin itong tatlong tornilyo. So ang pangalawa natin gagawin, tanggalin natin yung screw dito sa gitna. Ayan, may screw yan. So kailangan natin tatanggalin yan. So tanggalin natin. So dapat magnetic yung anyong screwdriver, pero kung wala namang magnetic okay lang. Ngayon hugutin natin ng bahagya. Ingatan natin mautol yung kanyang wire. So ito. At yung ibang technician na gumagawa nito, puputulin yung dito, putulin siya para matanggal. So ako hindi ganun ang pagre-repair. Ko kasi pagka ganun mahirapan. Pagka magtudugtong ka, kung wala kang panghinang, madaling matatanggal kasi nga ito maninipis lang hibla nito. Hindi siya yung parang yung solid. So ngayon meron tayong tornilyo dito. Yan, meron tornilyo. So babaklasin natin yan kung kaya. Try natin baklasin. Kailangan ito ay kayanin dahil pag hindi kinaya ng ating screwdriver ay magpo-focus na lang tayo doon sa isa. Ito ay nakaraang linggo pa ito dumating. Kinuha ko kaya pumunta ako sa bahay ng tito ko. Nakaraang linggo pa to nakatambak dito sa akin. Yan, tatanggal natin. Kaya siyang matanggal. So ngayon nito na yung motor. Tanggalin mo na itong mga screw niya dito sa
ano ay ilagay muna natin dyan. So yan, okay na yan. So ito na yung kanyang motor. Ito na yung kanyang motor. Napakadumi. Hanapin natin yung sira kung bakit tumirik. Ayan, linisan muna natin. Ito yung napakadumi. So ito daw ay tumirik. So yan, mukha namang walang sira. Ito lang may nabend. So kung makita nyo, okay pa naman siguro ito. Try nating mag-tester muna kasi hindi ko pa ito na-tester pala. Yan, ito yung plug nya. Testerin natin. Yan, gamit tayo ng ganitong tester. May elevator clip tayo. DIY lang ito. Yan. Ito nga pala, at kung matagal din kayo nag-abang sa live, hindi pala muna tayo makapag-live ngayon. At binigyan tayo ni Lolo ng strike. Yan. Binigyan tayo ng strike ni Lolo. Community guidelines. Strike. Pero yun naman ay nagagawan pa ng paraan yan. At kinausap ko sila Lods Enteng. Tapos si Lods Horseshoe, yan. Shoutout sa inyo pong dalawa. Talaga namang tinulungan nila ako. Nga lang masama dyan na-delete ko na yung video. Yung pala dapat pala hindi ko ma-delete yun. Kaya hindi ko na maayos yung channel ko. Pero try kong maghintay ng 90 days. So ngayon, test natin. Test natin ito. Yan, ito. Ating i-test. Ito siya, yan. Ganyan na siya. O yun, may rating man pag i-off ko to, wala na ng rating. Ay, uil pala yan ko. Tiniti. Ayan, wala na. Perfect, move natin to. Wala na. Ayan, wala na. Wala na siya, may reading siya kanina, tapos bigla na wala na yun. Ibig sabihin ito ay may sira. So ito yung dahil nabuksan na natin, huwag muna natin ibabalik yan. Tignan muna natin siya dito sa switch. Ito lang pala ang sira. Pala ako na pambukas. Yun hindi natin buksan to. Kita nyo bakbak na ito. Ayan, binakbak ko na siya, kahit anong gawin ko ayaw mabuksan. Ayan, so siguro hindi naman siguro nandito ang sira nito. At kung hindi man natin mabuksan, susubukan na lang natin. Ito na lang ang gagamitin natin. Yan. Meron itong ganito, ang kagaya nitong electric pan na ito. Yung isang ganito kasi tatlo to yung isa nasira. So kinuha ko itong cord nya. Tsaka kaya pwede nating magagamit yan. So ngayon, para matest natin kung talagang ayos siya, pero bago muna yan tanggalin muna natin tong ilis at apakalaking sagabal nito. Itong ilis sobrang laki niya kasi. Ito ay 5. Ito mo yung kanyang ilis yung ilis niya 5 piraso. So tanggalin muna natin.
tinanggal ko na. Ayan o, okay na siya. So lagyan natin ng ilaw. So yan ay okay na. Natanggal ko na yung LC at ito na yung mga LC nila. So hindi naman ako pinahirapan masyado, or kukagwang, hindi naman tayo pinahirapan masyado ng electric pan na ito pagtanggal ng LC. Yan. Hindi naman siya ganun kahirap. Okay, so pagka tatanggal kayo, mas magandang hilain nyo na lang kasi malambot lang naman yung LC nun, hindi siya mapuputol. Yun lang ang maganda dito sa electric pan. Pagka magtanggal ka, hindi ka talaga maputulan ng LC. So ngayon ititest natin ito banda dito banda. Tanggal natin, tanggalin natin yung wire, tanggalin natin yung wire dito. Ayan. So ngayon nakita na natin yung wire na dalawa. Titest natin yan. Gamit tayo ng tester. Ayan. So yan, ikabit natin yung wire. Yan, diode settings tayo. Ayan, wala. So sa mismong motor ang sira. Ayun, meron. Ayan, meron siya. Meron siyang reading. Ating tester. Try natin gamitan yung probes ko na bago. Baka sa ano lang siya. Baka sa ating alligator clip kasi nagloloko yung ating alligator eh. Ito yung nagloloko na ito. Kasi nga ito ay luma. Yung alligator clip yung bago, yung wire ay yung luma. Dahil ito yung ginagamit, ito yung wire na luma kong probe na naputol. Tapos ginawa ko na siya sa alligator clip. So yun ay hindi ko pa natutuunan ng pansin yun. Kaya ito muna ang gamitin natin. Ito ay hindi ko pa masyado nagagamit. So gagamitin na natin ngayon para hindi naman sayang yung ating pinagbili. Ito naman ay mura lang, 60 plus lang ito sa Shopee. Ito ay kulay orange, kaya ito ay maganda din, maganda siyang tignan. Nga lang ang problema dito ay dumihin, pero wala naman akong nagiging problema na natudumihan siya dahil minsan ko lang din siyang ginagamit. Baka nga kapag ka nagbablog lang ako eh, saka ko siya ginagamit. Pero pagka kasi meron kang test probe, kailangan mong gagamitin yun para hindi siya masisira kagad. So ngayon tanggalin natin yung cover. Tanggal na. Ngayon test natin kung okay. Ayan, okay yan siya. So ngayon ititest natin kung okay ba yung reading niya pagka ito ang gamit natin test probe. So ayan o, 2,956. So ang reading nito ay napakataas, samantalang ang mga reading ng ibang electric pan na ginawa ko ay hindi naman ganito. Ayan o, mataas nito. Maganda ito, papalitan ito ng motor. Ayan o, hindi ito maganda na gamitin ulit. Ayan, ito ay magko-convert na lang tayo. Baka mag-convert na lang tayo nito. So wag na muna na ito ang gagawin natin. Gabi na muna natin yan.
masyado na to kasi delikado pagka gagawin pa. Dito muna tayo sa isang electric fan. Ang problema lang naman ito ay yung kanyang switch wire. So ito ay nabuksan ko na kasi ni-repair ko yung kanyang motor. At pinuksan ko dito at dito ako naputol. Kaya dali na lang to siya bubuksan. Ayan, nabuksan na kagad oh. Ating buksan ito. Ayan, nabuksan ko na. Iwasan yung tatalsik yung spring. Ayan. May spring ito oh. Ayan oh, may spring. So ito yung wire. Ayan, kagaya nga na sinabi ko, ito ay nagawa ko na. Para iwas tayo sa iwasan natin yung ito, putulin natin yung mga sirang wire. Tapos gamitin ng soldering iron pagka ano tayo. So lilinisin ko muna yung ating panghinang. Lilinisin muna natin panghinang, yung ating panghinang para lang maganda ang performance natin na niya. So yan, okay na siya. So tanggalin natin yung wire. So ito hindi talaga ito hinang, pero hinang ko yung wire. So ngayon tanggalin din natin ito. Tanggalin din natin. Yan, tanggal na siya. So ito naman, so ayos natin yung kanyang posisyon. So ngayon ito yung wire na papuntang motor. So ang gawin natin, ito balatan natin. Babalatan natin ito. Yan. So okay na. Okay. Ito yung ating iiksian natin ito. Tapos para mahihinang to, idadapa natin dito. Idapa natin. Ihinang natin. Ihinang natin to. Yan, nahinang na. Ayusin natin yung pagkakahinang. Hindi natin yung ayan. Okay na yan. So ayan, paliitin natin. Tabi natin yung camera. Tapos ating ilalagay ito dito sa switch. Kakabit natin. Connect natin. Ayan, connected na ang kanyang wire.
at ang layo na ng agwat niya, so hindi na yan siya lalabas. So ngayon dito naman tayo sa plug portion. Ito, dito naman tayo sa portion na ito. So yung mga kulay na blue tsaka brown ay wala na ang polarity yan. Talagang tinulayan lang yan para lang hindi mag-short yung dalawa. Pagka pares ang kulay niyan, mahirapan. So ngayon, putulin ko ito at babalatan. Ay, putol pa. So, balatan ko ng konti. Ayan, balatan na. Tapos ayan, napalatan na natin. So ngayon napalatan na. Ito naman ang puputulin natin, itong puti dito sa gilid niya, at ayan ay masusunog pagka naghinang. Ayan, okay na. Tapos hinang natin, hinang natin to. Yan, hinang na natin. Yan, tapos na. Tapos na yung hinang. Ayan o. Hinang na siya. Ibig sabihin, pwede na. Pwede na nating ilagay dito sa switch. So ngayon, ikabit na natin yung wire sa switch. Ikabit na natin. Ni kagwang na. Ay, tumalon. Yan, okay na ito. Ay, hinang na siya. So i-ano man natin yung ano para hindi sagabal yan. Nahihinang na yung dalawa ng maayos. Yan. Ito naman tayo dito sa dugtong. Itong dugtong na ito ito pala, naka-zoom pala. So dito naman tayo sa dugtong. Yan. Ito naman ay tanso itong wire nya. Yan. Maganda kasi itong klaseng electron. So yan, tanso siya oh. Tanso. Yan. So gagawin natin, magbabalat tayo ng wire. Ayan, balatan na. Tapos ipagdudugtong natin yan, pero kailangan ng shrinkable tube yan. So yan, meron na tayong shrinkable tube. Ayan. So ayun, hulog na nga. So kuha tayo ng itim. So ito siya. So dapat ito ay ngayon ikabit na natin yung shrinkable tube.
shrinkable tube. So pagka maghihinang kayo tas may shrinkable tube na dapat na nakapasok, ay natanggal pa nga. Hubad tayo ng isang gloves. Yan, hindi natin kakat yung video para talagang alam nyo na ako ang gumagawa. Yan, kasi siguro yung iba dyan bilang nag-comment, yan, nasabi na pala na ay hindi ito siya yung gumagawa, papa niya yung ibang tao. Ganun. Yan, kakabit natin. Kapitan natin to. Ayan. Tapos hihinangin natin yan. Ayan. Hihinangin natin. Ayan. Dugtong na. Ngayon ating ihihinang na. So gloves ulit tayo. Importante lagi ang gloves. So ngayon ay ating ihihinang na. So yan, ito ay nahinang na. Ay ito pala. So itong likod ay hindi pa nahinang, pero hindi naman na matatanggal yan kasi meron na sa harapan. So ibig sabihin pumasok na sa loob. Di rin natin kasi pwede tagalan yung paghihinang kasi liliit na to. Lumiliit shrinkable tube natin pagka naiinitan na sobra. Yan. So ngayon ay pinasok ko na. Iinitan natin gamit yung likod dito, nasultin iron natin para ito ay maganda paggawa. Ayan, ganyan. Hindi na yan siya tawag dito, matutumba pa. Hindi na yan siya matanggal basta may shrinkable tube. Basta may shrinkable tube, kahit yan, ano lang mo lang yan siya, kahit dugtong lang yan, kahit walang hinang, okay lang yan basta shrinkable tube ang iyong gamit. So ngayon ibabalik na natin yung tinanggal nating parts dito sa switch natin para gumana na. So ito balik natin, tapos itong spring, ito may spring kasi siya dito yun. Ibabalik natin yung spring, itong may spring guy dito yun. So ngayon ibabalik na natin yung likod ng switch para hindi na lilipat. Ayan. Yan, kapit na siya ng maayos. Make sure na dapat madiin na madiin para hindi matanggal. So yan, may kapit na. So ngayon i-test natin siya sa tester muna at hindi natin siya kagad isaksak at delikado. Ay ganda, ating panghinang ay matuhulog pa dahil ito guys, dahil kasi sumabit yung wire eh. Ganito kapag gumagawa, nagkakamali. So ngayon ay open na natin yung ating tester set sa ohms value. Ako ay gumagamit ng diode settings dahil ito ay walang reading sa kamay, kumbaga body resistance, hindi niya nare-reading.
kaya diode lagi ang ginagamit ko. So, ngayon ano natin, connect natin. Ayun, meron na siya. Yan, di ba? Yan, tayo nare-reading na 732 ohms. Yan. Yan, oh. Okay na siya. Sabihin, pag ito ay sinaksak natin, ayan, nakasaksak na. Ito inon. O yun, umikot na. Ba, yan, okay na siya. Medyo nagluloko din yung switch. Ayun, natanggal pala. So, ayan ay okay na. Ayun, natatanggal pala. Pero ito ay okay na. So yung isa ay part 2 ko na lang. Ito, sa part 2 na lang natin to. Hanapan ko to ng motor at sayang din. So yan na, ako muna ay pansamantalang magpapaalam dahil tapos na sa ating repair. Yan,